Hello everyone! So for today's video is isi-share ko po sa inyo kung paano ko nilagyan ng sako itong aking cargo box dahil magsisend po ako sa Pilipinas ng mga pinamili ko and some of my things bago po ako umuwi, at least hindi ko na po kailangan magbitbit ng madami once na umuwi na po ako. Nga po guys, nung umpisa talagang hindi ko alam kung paano siya gagawin. As in, nanood pa po ako sa YouTube kung paano siya aayusin. Kasi talagang, ang ginawa ko po nung umpisa is, sinuot ko lang yung sako. And then, pagkasuot ko ng sako, okay na siya. Nilagay ko na yung mga items sa box. So, ayun. And then, after a few days, just like, nanood ako sa YouTube ng tamang lagay ng sako sa cargo box. And, oh my God, mali pala talaga yung ginawa ko. So, kailangan po pala is lagyan muna siya ng scotch tape. Ayan. So, katulad po ng ginagawa ko ngayon. Nilagyan ko po siya ng scotch tape sa palibot niya po. And then, ayan. So, medyo nakakangawit nga lang po kasi ako lang po yung mag-isang maglalagay. So, hindi tulad dati yung kasama kong Pilipina. Talagang tinulungan ko siya na magbalot at mag-scotch tape ng kanyang box. Pero now, ako po is mano-mano ko po siyang ginawa without helping ng kasama ko. Kasi yung kasama ko po is ibang lahi. So, wala silang pakialam dyan. So, ayan, mano-mano ko nga po siyang tinipan hanggang sa maging nakafix na po yung sako sa pinaka-box. So, bakit ko nga po siya pinalagyan ng sako? Kasi po, meron po, medyo mabigat po kasi siya, marami pong laman. So, possible po na magkaroon ng problema in case na marami pong pakargo. So, kasi minsan binabalibag lang po nila yan eh. So, hindi natin masabi. Kaya, nilagyan ko po siya ng sako for protection na rin po para hindi po masira yung mismong box. So, dito nga po guys ay pag magpapakargo po kayo, kailangan nyo pong mamili ng mga sale. For example, meron po kasi sa ibang bansa na buy 2 take 1, buy 1 take 1. So, napakalaking difference po niya in Philippines. So, lahat po ng presyo talagang sobrang laking diferensya. So, makakatipid po talaga kayo. And then, syempre, kaya po ginagawa, number 1 po na reason bakit nagpapakargo ang isang OFW. Kasi po, priceless po yung mga ngiti ng pamilya natin. Once na na-receive nila itong cargo na to, pag open pa lang po ng box, may kita mo yung kanilang mga ngiti. Talagang super excited at super saya nila. So, ang pakargo po, is-sign po yan ng isang OFW kung saan makikita mo yung mga pinaghirapan mo. And, alam mo yon, kahit napagastos ka is hindi mo maiisip yung laki ng ginastos mo kasi dun pa lang sa mga ngiti ng pamilya mo talagang sulit na sulit na. So, wala talagang katumbas na halaga yon. And then, ayun, so, una sa lahat po, makakatipid po talaga kayo pag nasa ibang bansa kayo kasi super mura po talaga ng mga bilihin dito sa ibang bansa. So, especially po, may mga bigay-bigay po yung mga amo natin na pwede natin ipadala sa Pilipinas at magagamit din nila sa Pilipinas. So, ayan, almost na rin po ako dyan. So, kung makikita nyo po, talagang hirap na hirap ako. Gabi ko po siya ginawa kasi wala po talaga akong time dahil palagi po ako nasa bata. So, ginagawa ko po siya tuwing gabi and talagang super dami ko pong aayusin pa at babalutin to make sure na hindi po masisira yung like mga shampoo, lotion, or mga babasagin like Nutella, something, peanut butter, or iba pa. So, marami pong babalutin as in matrabaho po talaga ang pagpapakargo. So, yun lamang guys. Sana po ganyan lang po kasimple yung pagbabalot. Ayan. So, unahin nyo po muna siyang tapean lahat. Ayan. So, itira nyo po yung pinakaulo. So, yun lang guys.